Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nananawagan sa tanggapan ng DPWH dahil po sa problema ng project po dyan sa Barangay Kumun Kamalig Albay. Yung pinapagawa pong kalsada na National Road po dyan ay gawa po ng hindi tama po yung pagpapalakad nila sa mga trabahador. Ako po ay nananawagan na kung maaari sir, pakiayos naman po kung sino po yung nagkontrata po dyan sa project na yan. Sana po malaman niya kung ano po yung naging problema at hindi po niya napasahuran yung mga trabahador dyan ng maayos. Nagsialisa na lamang po at hindi nila nababayaran ng tama. Kung sino man po yung kontraktor na responsable po na nagkontrata ng project na dyan, maaari po nyo sanang imbestigahan kung ano po ang nangyari ng status ng patrabaho dyan. Kasi karamihan po ng mga trabahador nila nagsialisan dahil sa hindi po tama yung pagpapasahod sa kanila. At ang nakakalungkot pa po ay yung tindahan po na inutangan nila ng pagkain sa araw-araw at doon po sila kumukuha ng tinatawag nilang kurpo. So ano naman po ang maibabayad nila doon at hindi po sila sinasahuran. So unti-unti pong nagsialisan yung mga trabahador at wala na naman lang pong pasabi-sabi yung opisina. Kaya po wala po kasing naglalakas loob na magreklamo sa inyong tanggapan dahil nananatili lang po silang nanahimik lamang. Akala niyo po ba madali at tama lang o tama po ba yung ginawa ninyo sa kanila? Hindi po makatarungan yung aalis na lang po sila na hindi man lang nababayaran ng sapat yung kanilang pinagpaguran. Sa dami-dami po ng dadaan at mga sasakyan na makikinabang sa kalsada na yan. Pero wala man lang pong konsensya yung nagkontrata ng patrabaho na yan. Hinayaan na lang po nila na magsialisan yung mga trabahador na hindi man lang po nila pinatawag sa opisina. Hindi po tama yung ganyan sistema. Ngayon po kami po ay nagrereklamo. Ako po ay asawa ng isang trabahador po dyan ninyo sa Kumun Kamalig Albay kasi dalawa po yan. Na road po yan na tinatrabaho nila. Isa po sa Baskaran at isa po yan dyan sa Kumun. Kung sino ka man po yung kontraktor na nagkontrata ng project na yan, hindi po kita pinapangalanan, sir. Sana po naging responsable ka po sa pagpapalakad ng yung proyekto sa mga tauhan mo. Nagsialisa na lang po nang hindi nyo man lang nabigyan ng magandang pasahod. Maawa naman po kayo dun sa tindahan na pinagkautangan na ng kanilang mga kinakain sa araw-araw. So ano po ang ibabayad nila na wala naman kayong pinapasahod sa kanila? Tapos uuwi sila sa pamilya, kanya-kanyang pamilya nila, isang linggo bago umuwi, tapos papabalihin nyo lang ba ng 500? Sapat po ba yun? Hindi yun sapat, hindi yun tama, dahil yung mga nagtatrabaho na yun po ay hindi yun mayayaman, pobre lang po yun. Kaya nga po sila nangangailangan ng trabaho dahil meron silang binubuhay na pamilya, may mga anak po na nag-aaral at meron din po mga anak na nagpapagatas din po sila. Naghihintay po kami kung ano po yung resulta at kung ano man lang po yung masasabi ninyo sa mga tauhan ninyo. Pero wala po kayong ginagawang aksyon para mapasahuran ninyo ng tama yung mga trabahador ninyo. Kami po ay nananawagan sa tanggapan ng DPWH at sa Bumbo Radio Philippines Legazpi na sana po maimbestigahan ninyo po yung kontraktor na nag-project po ng kalsada yan dyan sa Kumun Kamalig Albay. Tapos po ang ginawa ninyong alternate sila ng pagpasok nila. 3 araw na lang kada isang linggo. Tapos hindi nyo pa nababayaran at hindi nyo pa naibibigay ng tama yung mga overtime nila. Dapat po sana kung hindi nyo na po sila kayang mapasahuran, tinawag nyo man lang po sila o kinausap man lang po sila ng maayos. Para hindi po sila umasa na babayaran nyo pa sila. Maawa naman po kayo dun sa tindahan na pinagkautangan nila ng mga kinakainan sa araw-araw. Kasi po, yung kapital po noon, hindi naman po yun hinihingi dun sa kapwa nila tindahan. Binibili rin po nila yun. Kaso nga po, nababaon yung mga trabahador doon sa tindahan dahil yun po ang ibabayad nila yung trabahuhan nila sa inyo. Pero hindi nyo po sila napapasahod at hindi nyo po naibigay ng tama yung pasahod sa kanila. Makonsensya naman po sana kayo sa mga taong nagtrabaho doon. Nagtrabaho po sila ng maayos, ginawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Hindi lang po 100, hindi lang po 1,000 ang dadaan at makikinabang sa kalsadang ginawa nila. Pero kukunti lang po silang nagtrabaho doon. Maayos po silang nagtrabaho ng kanilang trabaho pero hindi nyo po sila napasahod ng maayos. Inayaan nyo na lang po sila na magsialisan. Ganun ba po ang ginagawa ninyo sa ibang mga trabahador?
Hindi po tama yung ganun na sistema. Ako po ay nagrereklamo sa inyo dahil asawa po ako ng isang trabahador doon. Trabahador ninyo. Apektado po ako, apektado ang pamilya ko. Dahil umaasa rin po ang mga anak ko sa sahod ng kanilang ama. Subalit umuwi po ang kanilang ama na walang pera. Papabalihin nyo lang po sila 500. Makakasya po ba yung 500 sa isang linggo? Tapos mamamasahe sila pa uwi, babalik sila, tapos mangungutang na naman. Maawa po kayo doon sa tindahan na pinagkautangan nila dahil malaki po ang babayaran nila doon sa tindahan. Kung gusto nyo po, kayo mismo ang pumunta sa tindahan at malaman ninyo kung ano yung mga kinain at pinag-utang-utang nila doon. Wala pong magrereklamo sa inyo kung tama po yung palakad ninyo at sistema ninyo sa patrabaho ninyo doon. Dapat sana kung hindi nyo na sila mapasahod ng maayos at kung alam nyo na wala na kayong ibabayad ng tama sa kanila, pinatawag nyo na sana sila at sinabihan nyo na sana na bayanihan na lang. Pwede pa rin sana yun para makatulong naman tayo sa kapwa natin mahirap. Kaso nga lang po, hinayaan nyo na lang na magsialisan yung mga trabahador na wala man lang kayong pasabi-sabi. Basta na lang magsialisan sila, unti-unti silang nagsialisan at hindi na lang umimik dahil wala silang sapat na lakas para magreklamo sa inyong tanggapan. Ako po ay nananawagan sa Bumbo Radio Philippines, Albay, Legazpi City, Albay po at sa ahensya po ng DPWH na sana po maaksyonan ninyo yan at maimbestigahan po kung sino man po yung kontraktor na nagkontrata sa patrabaho na yan sa Barangay Kumun Kamalig, Albay at po doon sa Baskaran kasi dalawa pong project yang ginagawa nila doon. Hinahati-hati po sila tapos umuwi po sila sa site sa Kumun. Kahit nga po linggo nagtatrabaho sila pag kinakailangan po nila na mag-overtime sila. So tapos ngayon po nauulanan, naiinitan sila, wala man lang po bang konsensya kayo na ganun na lang po yung ginawa ninyo sa mga trabahador. Maawa naman po kayo. Malaki pa po sana ang sasahurin nila. Marami pa po sila na umaasa ng sweldo na ibibigay ninyo. Hindi lang po sila umiimik dahil naghihintay lang po sila sa inyo. Nagrereklamo lang po kami ng karapatan namin na dapat ibigay ninyo yung tamang pagpapasahod. Wala pong magrereklamo sa inyo kung maayos po yung pagpapalakad ninyo sa inyong opisina.